Bago natin simulan ang kwento, sana walang mag-skip ng ads dito sa ating video. Maraming salamat at simulan na natin to. Nang makita ako ng lola ko ay mabilisan ako nitong nilapitan para kausapin. Oh, nak, bakit naman ang tamlay mo? May sakit ka ba o nalalasing ka? Nako, natututo ka na bang mag-inom? Ha? Hindi Hindi ako nag-iinom, Nay. Iwan ko ba ho eh. Hindi ko rin alam ang nararamdaman ko. Pero parang ang sama talaga ng pakiramdam ng katawan ko. Pasensya ka na, Nay, ha? Dahil hindi man lang ako nakinig sa'yo kanina. Kasabay ng pagwika ko ay ang pag-alalay nito sa akin papasok sa aming bahay. Pagdating ko nga sa papag ay agad na akong nahiga at nag-umpisa nang matulog. Si Lola na ang gumawa ng paraan para lutuin yung dala kong bihag na halos kalahati na lang ang natira. Ibinibigay ko kasi sa mga kaibigan ko yung kalahati nun para naman may pagkakatuwaan sila. Habang natutulog ako noon, hindi ko maiwasang mapamulat sa aking mga mata dahil paulit-ulit akong nakarinig ng mga kataga sa aking isipan. Kahit anong gawin ko noon, hindi ako nagawa nitong lubayan. Ganon na ganon pa din ang aking nararamdaman kahit sinusubukan na akong gamutin ng mga albularyo. Kung sino-sino na din ang tumawa sa akin ngunit wala daw makita ang mga ito dahil sabog-sabog ang mga lumitaw sa kanilang mga pinagtatawasan. Silang buwan na ganun pa din ang aking sakit. Halos mawala na ako ng pag-asang mabuhay ng normal. Wala naman akong nakaaway nung huli kong pagdayo sa baryo pero pakiramdam ko may kumukulam sa akin. Naawa na rin ako sa lula ko noon. Dahil sa kabila ng katandaan nito, patuloy pa rin itong naglalako ng mga banig na kanyang mismong gawa. Pagsapit ng buwan noon ng mahal na araw, bigla naman akong nabuhayan ng loob noon nang biglang bumalik ang lakas sa aking katawan. Akala ko nga noon, doon na magtatapos ang aking paghihirap. Subalit hindi pa pala. Dahil lumipas lang ang ilang araw ay halos hindi na ako nakatulog dahil sa paulit-ulit na aking nakikita. Takot na rin ako noong matulog dahil hindi ko na alam kung magagawa ko pa bang magising kinabukasan. Wala naman akong malapitan na albularyo noon dahil inaasahan kong hindi na makakatulong ang mga ito. Sa pagsapit noon ng linggo ng Biyernes Santo, animoy nababaliw na ako dahil mas lalong lumalala ang aking pangitain. Maaring ang punong palagi kong nakikita noon ay isang uri ng mutya na nakatadhana sa akin. Matapos kong mapagtanto ang mga bagay na yon, ay agad kong kinausap ang aking lula ukol sa punong palagi kong napapanaginipan. Matapos kong sabihin ang lahat ng yon, matapos kong mapagtanto ang mga bagay na yon, ay agad kong kinausap ang aking lula ukol sa punong palagi kong napanaginipan. Matapos kong sabihin ang lahat ng yon, ay agad namang kinuha ni Lula Persing ang isang libretang ibinigay sa kanya ni Lolo Toro noon. Hawakan mo ito, apo. Ibulong mo dito ang mga nais mong malaman at ako na ang bahalang magsabi sa iyo. Sabi sa akin ni Lula Persing noon. At matapos kong marinig ang sinabi nito, ay agad ko namang ginawa ang mga sinabi nito. Lumipas lamang ang ilang sandali ay laking gulat ko na lamang nang marinig kong magkwento ito tungkol sa puno ng durian na palagi kong nakikita sa aking mga panaginip. Sabi sa akin ni Lula Persing na ang sakit na nagpapahirap sa akin
ay isa lamang daw na paghahanda ng gabay ng mga mutya ng durian sa aking katawan. Kapag nakaya kong panghawakan ang ganong mutya, ay ibibigay raw ito sa akin. Pero kapag ako naman ay nabigo, ay kamatayan raw ang naghihintay sa akin. Matapos kong malaman ang mga bagay na yun ay ilang ulit namin itong pinag-isipan para paghandaan ang susunod naming hakbang. Anak, nakadepende sa'yo kung kukunin mo ito. Tandaan mo, ikaw ang magpapasya sa buhay mo. Bahala ka kung gusto mong sumunod sa landas ng iyong lolo. Kahit ano naman ang magiging desisyon mo, masaya pa rin ako sa'yo. Sabi sa akin ng lula ko, matapos malaman ito ang pagpaparamdam sa akin ng gabay ng durian. Matapos kong marinig ang sinabi nito, ay pinili kong huminga ng malalim upang paghandaan ang mga kasagutan. Nay, gusto kong sumunod sa mga gawain ni Itay. Marahil ay kaya pinili niyang ilipat ito sa akin, ang mga kanyang karunungan dahil alam niyang darating ang araw na ito. Matapos kong makapagsalita ay agad namang ibinalik ng aking lula ang hawak niyang libreta at paglabas nga nito sa silid, agad nitong ipinakita sa akin ang isang makalumang baol. At pagbukas ko nga ng sa baol na yon, ay bumungad sa mga mata ko ang napakakintab na 7 tari sa manok nito noon. Magamat itim ang kulay ng mga taring yon, napakakintab nito. At pagbukas ko nga sa pangalawang telang nakabalot noon, nakita ko ang isang palasot pana na merong nakadugtong na alambring kulay ginto. Yon ang pamamaraan niya para mahuli ang mga aswang, makipagsabayan sa mga sabongero para magmasid sa mga baryong kanyang madadapuan. Chris, kung nais mo talagang makuha ang mutya ng durian, kailangan mong magsanay sa paggamit ng mga ito. At yang 7 tari na yan, sagrado ang mga yan. Bawal yang mahawakan ng kung sinong tao dahil napakadelikado ang masugatan nito. At dapat marunong kang gumamit niyan. Ito naman ang pana at palaso. Ito ang iyong maging susi para mapasakamay mo ang ganong mutya at kapangyarihan. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagkuha nito dahil na rin sa nais ng lula ko. Habang hindi pa noon sumasapit ang araw ng Biyernes Santo, paulit-ulit ako nung nagsasanay sa pagkakabit ng tari sa mga manok ko noon. At ang una ko nga nasubukan ay ang mga tandang ng lulo ko. Sinusubok ko ito sa mga kababaryo ko at nararamdaman ko ang kakaibang talas ng mga ito. Pero ayon sa lula ko, bagamat kaya ko na, hindi ko pa rin kakayanin ang mga alas ng mga makakalaban ko sa mga sabungan. At meron pa akong kakailanganin. Lumipas ang mga araw. Dumating na nga ang araw ng pagkuha ko sa mutya ng durian. Maaga pa akong umalis kinaumagahan upang mahanap ang kinaroroonan nito. Magaman wala akong ideya sa kung anong puno ng durian ang nagtataglay ng mutya, patuloy pa rin akong naglalakbay sa loob ng kagubatan. At sa aking paglalakad sa gubat, nawala na sa aking paningin ang daan papauwi. Kahit ganun pa man, hindi ko na lang ito iniisip dahil nakatuon ang aking sarili sa paghanap ng sinasabing puno. Sumapit na nga ang gabi. Bigla akong napatigil sa aking paglalakad noon nang masipat ko ang isang puno ng durian na niyakap ng patay na puno ng balete. Madali kong napansin ang punong yon dahil nakatirik ito sa dalampasiga ng lawa. Napakalaki ng punong baliting yon
na pinagigitnaan ng puno ng durian. Pero ang labis ko lang na ipinagtataka, yung puno ng balete na halos tuyong-tuyo na, pero hindi pa rin ito nalaglag sa lupa. Habang unti-unti ko itong nilapitan, ay napansin ko naman ang biglang pagliwanag ng buwan. Pero sa pagsilay ko sa paligid, nagulat na lamang ako nang makita ko ang mga nagkalat na kalansay ng mga hayop sa bawat anino ng baliting yon. Sa puntong yon, ay agad pumasok sa aking panaginip ang paulit-ulit kong nasisilayan. Ito na. Ito na ang puno ng durian. Wika ko sa sarili at agad na akong naglakad patungo sa puno ng durian na yon. Habang patuloy akong lumalapit sa punong yon, doon ko naman napansin ang ugat na malaginto ng puno na patuloy na dumalaloy sa katawan nito. Maigi din noon ang aking pag-iingat na hindi ako malapatan ng anino ng baliting yon, dahil alam kong nagdudulot ito ng pagkaparalisa at ikakamatay ng taong masilayan nito. Sa paglakad ko sa puno, nakahanap na nga ako ng angkop na distansya para asintahin ang nag-isang bunga nito. Bago ko inasinta ang punong yon, sinisigurado ko namang nakapagpaalam sa gabay nitong nasa paligid. Paglipad ng aking pana papunta sa isang bunga ng durian, ay nagulat naman ako nang masalag ito ng nag-iisang nilalang na nagbabantay sa puno habang nakakapit. Kasabay ng pagsalag nito, ay siya namang pagtitig nito sa akin ng napakasama. Akala mo ganun lang kadali makuha ang mutya na ito? Humanda ka, tao. Dahil kailangan mong mapatunayan ang iyong sarili sa akin para mapangalagaan niyo ang mutya ng durian. Sabi sa akin ng isang malaking nilalang. Kasabay ng pagsasalita nito ay ang pagdampot nito ng sungay ng usa at ang dali-dali nitong pagsugod nito sa akin. Habang papalapit ito sa akin, ay laking gulat ko nang may pumasok sa aking isipan na mga Latin na mabilisan kong inusal. Laking gulat ko na lamang nang humandusay ito sa aking mismong harapan na para bang nawala ng lakas. Matapos mangyari ang mga bagay na yon, litong-lito ang aking isipan dahil hindi ako makapaniwala sa mga pangyayari. Akala ko kasi noon, yun na ang katapusan ng buhay ko nang masipat ko ang pagsugod nito. Hayaan niyong ilarawan ko sa inyo ang nilalang na yon. Para itong patay na puno na buwal na nagkaroon ng abilidad na gumalaw. Ang kalahati naman nitong katawan ay hindi ko mapaliwanag dahil yun lang ang una kong pagkakita dito. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagkawala ng kakayahan nito na lumaban at gumalaw sa lupang kanyang kinalagpakan. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay agad ko namang hinila ang palaso ng pana upang muling asintahin ang bunga ng durian na nagliliwanag. Paglipad ng palaso na yon, ay agad nitong tinamaan ang bunga na yon na bibilisan ko namang hinila. Paghila ko roon, ay ramdam kong nagpupumiglas pa ang anumang bagay na nasa loob nito. Labis ang tuwang nararamdaman ko noon dahil nung mahawakan ko ang bunga ng durian na yon, naroon ang batong nagliliwanag. Kaagad ko itong binalot sa kulay pulang tela upang hindi tumagos ang liwanag nito at saka inilagay sa aking bulsa. At matapos kong makuha ang mutya ng durian, ay doon ko naramdaman ang labis na paggaan ng buo kong katawan.
Parang malahangin na noon ang aking timbang na para bang nawala na ang bigat. Matapos nga noon ay agad ko nang binagtas ang daan patungo sa baryo. Kahit hindi ko kabisado ang lugar, ay pilit kong binagtas yon na para bang may nag-utos sa akin. Pagkarating ko nga sa baryo, ay pasimple naman ang aking paglalakad nang marating ko ang sentro. Subalit, hindi ako nagpahalata noon. Nagaling ako sa gubat dahil sabi ng lula ko, pwede akong pagkumpulan ng mga antingerong naghahanap din ng mga mutya ng araw na yon. At sa pagpatuloy ng aking paglalakad, nagulantang na lamang ako nang marinig ko ang pagtunog ng mga kampana pagdaan ko ng mga simbahan. Halos hindi tumigil ang pagkalimbang ng mga ito habang naroon pa ako sa harapan ng simbahan. At dahil sa mga pangyayari ay nagsisilabasan ang mga kababaryo para tingnan ang mga pangyayari. Yun na din ang ginawa kong paraan para makatakbo, para makabalik na rin sa amin. Kinabukasan ng mismong araw ay naging magaan naman ang aking magdamag. Sa totoo lang, kung hindi pa ako ginising ng aking lula, hindi ako makapasok sa trabaho dahil sa sarap ng tulog ko. Pagpasok ko nga noon sa trabaho, ay bigla naman akong nagulat dahil nag-iba ang pagtrato sa akin ng aking amo. Parang paborito ako nito kahit 2 linggo akong hindi nakapasok. Hinayaan ko lamang yun dahil maging ako ay hindi ko alam sa mga nangyari sa sarili ko. Nang sumapit na ang uwian, ay agad ko namang binagtas ang daan na merong dalang pagkain at sa mga alaga kong manok. May buhay pa akong manok nung dala na personal na ibinigay sa akin ng aking amo. Ang pinagtatrabuhan ko kasi ay isang manukan ng mga manok pangsabong. Kami ang maintenance sa mga bakod sa hekta-hektaryang lupain. At sa pagdaan ko noon sa baryo, napansin kong hindi na ako tinatahula ng mga aso na para bang biglaan ang pagbait ng mga ito. Kung dati kasi, halos na ingat ako sa pagdaan dahil ang tatapang ng mga yon. Pero ang ikinagulat ko, na nung tumawid na naman ako sa simbahan, narinig kong kumakalimbang na naman ang mga kampana. Kaya dali-dali akong lumayo sa lugar. At natakot na akong dumaan sa mga simbahan dahil ganun palagi ang nangyayari. Sa pagdating ko naman sa aming bahay ay pinili kong maglakad-lakad sa aming baryo para magpahangin matapos alagaan yung mga manok ko. Inisip ko noon kung ano ang tangan na abilidad ng aking mutya. Dahil sa aking pag-iisip noon, hindi ko napansin na tuluyan na pala akong napadpad sa dulong parte ng baryo. Paglingon ko sa bawat paligid ay kaagad namang nakita ko ang kadilimang bumabalot sa paligid. Maya-maya lang ay bigla na naman akong naantala nang makarinig ako ng isang nilalang na bumagsak sa puno habang nagsisigaw at nagmamakawa. Dala ng aking pagtataka, kaagad ko namang hinanap ang kinaroroonan nito. Pero nagtataka ako dahil wala akong nakitang tao o anong hayop sa lugar. Dahil sa hindi ko nga nahanap kung anong bagay ba yon, kaagad naman akong umuwi para matulog na lang. Pero ang hindi ko alam, kinabukasan ng dumayo kami ng sabong, ay ang maglagay sa akin sa digmaan kontra sa mga lahi ng aswang na aming natalo noon. So mga kaermitanyo, parang kahawig ito sa kwento ni Nuli Yung bida natin na inabot ng 2 taon. Kaya lang ang konti na lang natin dahil naliw na din sila sa ibang channel na kagaya nito. Pero sige lang, kahit konti na lang tayo, magpapatuloy pa rin tayo. Total, may bago na naman tayong kwento na kagaya doon, di ba? So, ingat na lang mga kermitanyo at paabang sa part 3 nito.
Maraming salamat.